Argument is wasted when the truth doesn't make a mark. Kung sanay ka sa dark, sa madilim na lugar, mahirap ka talaga makakita ng maliwanag. Ang tanong po dito, gagawin ho ba nila yon? Tatawagin ho ba nila si Congressman Zaldico? Di ba sabi nila gusto nila transparent, di ba? Cornerstone, sabi ni Speaker Martin. Oh, yun, di ba? Transparent. Di patawag nila para patunayan na transparent, di ba? Okay. Kung sino man ang nakaisip na gamitin itong si Pastor Apollo Kibuloy para mailihis ang atensyon ng ating mga kababayan dyan sa mga maaanumalyang flood control na yan ng administration itong si Marcos Jr., nagkakamali ho kayo dyan. Hindi mangyayari ang pinaplano nyo na yan. Nakita lang ho natin yung si Ambassador Romualdez, napaisip na ho tayo eh. Ha? Base ho kasi dito sa pinakalatest na post ng News 5, US nag-request ng extradition para kay Kibuloy. Mga kababayan, masyadong obvious itong pinaplano nila na to. Kung sino man ang matalinong nakaisip niyang idea na yan, hindi ho gagana yan. Sa ayaw at sa gusto nyo, magiging presidente itong si BP Sara sa 2020 dahil alam naman natin na kaya lang naman nila gustong mapadala sa Amerika itong si Pastor Apollo Kibuloy sa kadahilan ng todo suporta ho yung mamanayan sa mga Duterte. Hindi ho sa kahit ano pa mga kaso sa Amerika. Wala ho. Puro dismiss na ho ang kaso niya sa Amerika. Kaya yung extradition na request na yan, napakalaking kabalbalan ho niyan mga kababayan. Ang nakikita ho natin dito, una, pangtakip sa mga maaanomalyang flood control na kinasasangkutan noong mga congressman na nakapaligid kay Romualdez. Tama, mali? Pangalawa, etong si Pastor Apollo Kibuloy, kahit na nasa pitan na, talagang kitang-kita yung impluensya at yung suporta niya sa mga Duterte. Yun lang ho talaga. Kasi pagka nagkataon ho mga kababayan sa husay nitong si Atty. Torion, nako, mga kababayan, dapat matagal na hong, alam nyo kung hindi lang ho nakikialam ang administrasyon nitong si Marcos Jr., diyan sa kaso na yan itong si Pastor Apollo Kibuloy, matagal na hong nakalaya yan. Kasi napakawalang kwenta ho ng kaso laban sa kanya. Yung mga ebidensya, yung mga testigo, yung mismong biktima, ika nga tumatalbog lahat ng atake nila sa korte dito kay Pastor Apollo Kibuloy. At dito rin ho sa video na to, medyo na-trigger lang ho tayo dito kay Pastor Apollo Kibuloy dahil alam ho natin yung tipong pinagdadaanan ng mamanayan doon sa nangyari, mag-iisang taon na ho yung kay OJC Siege. Tapos mapahanggang sa ngayon, nakakulong siya doon sa mga gawa-gawang kaso sa kanya na kung saan walang matinong ebidensya na mahirap sa korte laban sa kanya. Kaya ho tayo nalulungkot dito. No? Ngayon maglalabas pa ng ganitong klaseng kesyo. Meron daw request dito kay Ambassador Babes Romualdez. Naku, nabasa lang ho natin apelido. Talagang kinabahan na tayo. Naktanto ko, Romualdez na naman to Ibang klase talaga itong mga Romualdez na to kahit sa ang bahagi ng pamahalaan, meron mo silang kabalbalan na ginagawa. Ngayon na nga, sinagot na ho nitong si Mayor Benjamin Magalong, itong si Richard Gomez. Mga kababayan, halimbawa ako congressman Congressman Richard, alam mo, si PH Update, bata mo, di ba? Sa pagtayo mo sa illegal na droga, sa pagtayo mo sa impeachment, at sa pagtayo mo sa iba't ibang issue dyan sa House of Representatives. Kasangga mo ako dyan. Pwera lang doon sa pagboto mo kay Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Yun ang napakalaking tanong. Pagkatapos mong binoto yang si Martin Romualdez, bakit bigla-bigla ngayon, binabanatan mo na yung isang mayor, wala ko kasing mayor na maglalakas ng loob na magsalita dito sa issue na to kasi malalaking tao ang involved dito sa flood control scandal na to. Ang meron lalakas ng loob, yung mga individual na kagaya nitong si Mayor Benjamin Magalong. Walang bahid, ika nga. Kaya niyang magsalita ng ganyan kasi wala silang makikita laban sa kanya. At hindi ho talaga siya magnanakaw. Ngayon, ang tanong dito, bakit napakaingay nitong si Richard Gomez? Tutuloy ho natin yan pagkatapos yung nag-subscribe sa PH Update. Magwa 1 million na ho tayo. Ngayon, medyo namamadali na tayo. Bilisan na ho natin! Mga kababayan, 961,000 subscriber na ho tayo. Konting push na lang ho talaga. Talagang ika nga, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ano na lang, 39,000 subscriber na lang ho. Magwa 1 million na ho tayo. I-push na ho natin. Konting tulak na lang, no? Sana bago matapos tong buwan na to, siguro mag 100, 900,
pwede na ho tayo nun. 975, pwede na yon bago matapos tong buwan na to. Ayun na nga, rekta ho tayo dito sa naging sagutan ha. Netong si Mayor Benjamin Magalong at netong si Richard Gomez. Sabi ko kasi nitong si Richard Gomez, why is this mayor making so much noise? Kasi kailangan eh. Alam mo kung ako congressman, nag-iingay ng ganyan itong si Mayor Benjamin Magalong, mananahimik ako. Sa totoo lang. Sasabihin ko ganun, sige Mayor, lahatin mo na kami para talagang maglabasan. Kasi minsan, di ba, ika nga kailangan mong guluhin ng lungga, kalampagin ng lungga para maglabasan yung mga siraulo, ika nga. Wag na kayo, Representative Richard, wag na ho kayong mag-ingay. Wag na ho kayong kumontra. Dahil hindi lang ho si Mayor Benjamin Magalong ang bumabanat diyan sa mga congressman na ika nga ay mga magnanakaw diyan sa House of Representatives. At naniniwala naman ako na hindi isa diyan itong si Congressman Richard Gomez. Ngayon, ang atin ho dito mga kababayan, hindi naman institusyon ang pinoprotektahan mo dyan, Representative Richard Gomez. Para sa akin, para sa akin. Kasi kung pinoprotektahan mo ang institusyon, mananahimik ka. Hindi ka na magsasalita. Wala ka na maraming cheche-bureche. Magchichir ka pa behind the scene para dito kay Magalong. Bakit? Kasi siya lang ang merong lakas ng loob na i-call out yung mga magnanakaw mong kasama dyan sa House of Representatives. Tayo, yung institusyon, rin-respeto natin. Yung mandatong ibinigay sa kanila ng saligang batas, rinirespeto natin. Pero yaang mga magnanakaw, nagtatago dyan sa institusyon na yan. Ginagamit nila yung salitang, hoy, respetuhin nyo naman ang institusyon. Huwag nyo naman kaming lahatin. Doon ho sila nagtatago. Kaya kung dapat nating banatan, kung i-generalize ng ibang mga bumabatikos dyan sa House of Representatives, yung mga congressman, yung mga contractor na congressman, at kung hindi ka naman contractor, huwag ka magreklamo. Huwag ka nang aalma dahil magmumukha ka lang aso ni Tambay. Ito ang banat niya. Nagpatutsyada si Leyte na naman, 4th District Representative Richard Gomez, sa di niya pinangalan ng alkaldeng inaakusahan ng korupsyon ang mga kongresista. Hindi naman lako. Kontratistang kongresista. Ikayo talaga, oo. Pinayuhan ni Gomez ang alkalde na ayusin ang mga problema sa kanyang nasasakupan tulad ng kalidad ng hangin, public transport, waste disposal system, overcrowding at illegal structures. Your own town is crowding with problems. Maybe it's time to fix your own house first before pointing fingers at others. Mahiya ka naman, sabi ni Gomez. Aba, Gomez, parang di ko ata gusto tabas ng dila mo dito sa post mo na to sa banat mo na to Dito sa isa na to, Brad, tandaan mo, kakampihan ko si Magalong. Sorry na lang Kasi itong si Magalong, kino-call out niya yung mga magnanakaw dyan sa House of Representatives. Yung mga kongresistang kontratista. Ngayon, kung hindi ka naman pala kongresista na kontratista, hindi manahimik ka na lang. Pero para banatan mo pa yan si Magalong, magmumukha ka na lang aso ni Romualdez. No wonder, baka, ano ba nangyari? Bakit binoto mo siya? Diba? Bakit binoto mo siya bilang speaker? O diyan bang pag-iingay mo na yan? Ay, tinatanong ng ating mga kababayan ngayon, aba, nabili na ba ni Romualdez itong si Richard Gomez? Nagtatanong lang ho tayo dito kasi hindi ho tayo sanay. Ito ho ang sagot nitong si Mayor Benjamin Magalong dito sa madalahirang mama na to. Alam mo, nalulungkot ako dahil kaibigan pa siya. At alam mo, honorary member pa siya ng klase namin. Wow, honorary member. Siguro, hindi ko rin alam kung bakit siya nagsasalita ng gano'n. Ako, Mayor Benji, alam ko. Hindi naman kasi ako basta-basta mabobola kagaya ng ibang mga vlogger Diba? Yung ibang mga vlogger, kinampihan nila itong si Gomez. Hindi, mali yun. Kasi itong isang to, kino-call out niya yung mga kongresistang kontratista. Ngayon, pagka yung isang vlogger, kinampihan itong si Gomez, dalawang bagay lang yan. Tauhan yan ni Romualdez o di naman kaya para sa views lang yan. Nakuha niyo po mga kababayan. Pagka ang vlogger, kinampihan itong si Richard Gomez dito sa isa na to, dalawang bagay lang ho yan. For the views or tauhan niya ni Martin Romualdez na nagpapanggap na DDS. Okay?
Unang-una, klaro naman yung binabanggit ko tuwing interview ko na marami ring matitino dyan sa House of Representatives. Pero Malinaw! Malinaw! Kahit tayo naman, bumaba na tayo, di ba? Sinasabi natin, nandyan niya ang BH party list, nandyan niya si Congressman Ungab, nandyan si Paulo Marcoleta, nandyan ang Duterte Black, o nasama na natin, nandyan si Congressman Richard Gomez na binoto niya si Martin Romualdez. Isama na kita sa mga matitino. Dahil lang sa pagtayo mo sa iba't ibang mga issue sa mga nakalipas na panahon, isasama na kita, Brad. Pero para banatan mo itong si Magalong dito sa hindi naman tayo magkakasundo dyan. Ikaw, nasaan ka ngayon? Tanong ko dito kay Richard Gomez, nasaan ka ngayong mga panahon na to na inahanap ng ating mga kababayan yung mga responsable kung bakit lumala ang issue natin sa mga palsipikadong flood control at mga ghost projects sa ating bansa? Bago mo banatan si Magalong, make sure na binabanatan mo muna yung mga kontratistang kongresistang kasama mo dyan sa House of Representatives. Hayaan mo yung problema sa Baguio. Mga apektado, taga Baguio lang eh. Anak ng toko, hayaan mo sila. Kailangan natin si Mayor Magalong dito. O yung sa Leyte, bahala ka dyan. Wala kami pakialam dyan. Pero para banatan mo itong si Mayor Benjamin Magalong dito sa issue na to, anak ng toko, meron tayong problema dyan. I finally realized na it's useless to argue. Sabi nga nila, argument is wasted when the truth doesn't make a mark. Kung sanay ka sa dark, sa madilim na lugar, mahirap ka talaga makakita ng maliwanag. Hindi, pagkasanay ka sa Mayor Benji, pagkasanay ka sa madilim, pagka pinlashlightan ka, di ba? Binugahan ka ng flashlight, masisilaw ka. Magagalit ka, ano mo yan? Di ba pag natutulog ka, di ba? Biglang sisindihan yung ilaw. O kaya bubuksan yung kurtina, magagalit ka. Kasi galing ka, nakapikit ka, biglang mabubuksan yung mata mo. Hirap, di ba? Yan ang nangyayari sa mga congressman dyan sa House of Representatives. Maulang galang, Congressman Representative Gomez, ha? Ang kakampi kay Gomez dito, 2 tao lang. Tauhan ni Martin Romualdez na nagpapanggap na DDS or para sa views lang talaga. Napakasimple lang kaho kasi kung talagang titingnan nyo at kung para sa bayan kayo, alam nyo kung saan kayo tatayo dito sa mga issue na to. Kayo naman, oo. Binoto ba nitong si Magalong si Martin Romualdez? Hindi niya naman binoto, di ba? O sino ang mas kakampihan nyo sa dalawa? O natural, no, Magalong tayo dyan. Kaya ako na lang. Ay, sa tingin ko siguro, baka ako yung tinutukoy. Kaya nakakalungkot lang. Pero hindi ba po kayo nagkakausap? Si Mayor Benji lang kasi ang maingay na mayor. Diretso na yun eh. Huwag na tayong maglokohan dito. O may lumalapit na po ba sa kanila tungkol sa issue na to? Ganun. Talagang magkaibigan kami. Sabi ko nga sa'yo, honorary member pa namin. Mayor, ayaw mo ba akong isama sa, ayaw niyo ba akong i-adapt? Adapt mo ako, Mayor, sa class niyo. Gawin niyo akong honorary. Hindi, joke lang. Joke lang! Joke lang. Kayo naman, binibiro ko lang tong si Mayor Magalong. Ayun. Eto mga kababayan, tawid na ho tayo. Ilagay ko lang dito tong issue nitong si Pastor Kibuloy kasi naano ho tayo dito. Medyo na-trigger tayo ng bahagya dahil mainit ang issue ng flood control. Bigla ho nilang isisingit itong issue nitong kay Pastor Kibuloy. Medyo pagdating ho kasi dito sa mama na to, nakita ho kasi natin yung pagsuporta niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung tipong lalo na nung panahon ng kampanya, talagang todo kayod ho siya. I mean, todo kayod yung organisasyon, yung pamilya ng KOJC. Kita ho natin kung paano sila talagang sa bawat galaw ng PDP, nandyan ho yung yung SMNI, yung KOJC. Kaya ano lang naman, kumbaga, pasasalamat ba dito sa sakripisyo ni Pastor Kibuloy? Kaya parang yung feelings natin hindi ho tayo natutuwa dito sa nangyayari. Kung sakali mang matupad yan, hindi ho magandang magandang senyalis yan. Kasi pag nadala na ho siya doon, mahirap na hong pabalikin dito yan. 'Di ba? Kay Tatay Digong nga lang 'di ba?
Ngayon, nagsidismiss na yung mga kaso niya sa Amerika, ngayon pa siya i-extradite. Ang labo naman nun. Next video na ho pala natin pag-usapan yung dito kay Congressman Paulo Marcoleta. Dito ho muna tayo sa Billionaire News Channel. Interview ho nitong si Congressman Toby Chanco dito kay Ma'am Pinky Web. Kaugnay pa rin ho sa mga maanumalyang flood control ngayon sa ating bansa. Ano ho yan mga kababayan? Yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Kagagawan ho yan ng mga bonjing, sigurado tayo. Kung ano-ano na namang strategy na iisip nila no? Ito, pakinggan ho natin. So much for your time. All right, so that happened Monday. We're going to rewind a little bit and tell the audience what happened last Monday. So there was a briefing held last Monday. Yun po yung sa House na ang ganda po nung setup, ang daming mga members of the minority, majority, and the independent bloc which you're part of. But it started with a question on, is this a hearing? Or is this a briefing? Yun po yung unang tanong. What is the difference and what is the significance of that? Hindi, okay, liwanagin lang. Short reply lang, no? Para hindi maubos yung oras. Kasi hindi ka pa pwede mag-hearing kung hindi pa nagpo-first reading on the General Appropriations Bill. Wala pa yung General Appropriations Bill, National Expenditure Program pa lang. So hindi talaga siya pwedeng maging hearing hanggat walang first reading. Kasi di ba, all bills must pass through first reading. So dapat mag-first reading muna bago siya maging hearing. Okay. Yun lang. So, from the NEP, kailangan po siya i-file na GAB, General Appropriations Bill. Tapos, tsaka pa lang, siyempre, mag-first reading, i-refer sa Committee on Appropriations, tsaka pa lang siya magiging budget hearing. Okay, so, pero para masimulan na yung proseso, kasi dapat matapos ito before December 31 of the year, di ba? So sinisimulan na para hindi magipit yung Kongreso, sinisimulan na ng House of Representatives yung briefing sa mga secretary. Yeah. Kasi dapat maintindihan ng ating mga kababayan, hindi ito pareho ng ibang mga batas na pwedeng sabay mag-hearing yung House of Representatives tsaka yung Senado. Pag hindi namin pa na ipapasa sa House of Representatives yung General Appropriations Bill, hindi naman makakasimula yung Senado sa kanilang hearing. Pwede lang sila mag-briefing. Tama. So, what happens actually is, while you're deliberating on this, nagkakaroon din po ng mga briefing ang Senado. Hindi ho ba? Yes. They have those... yes. Pero hindi masisimulan yung hearing hanggat hindi namin maipasa. So, once ready na yung NEP, kasi yun ang mauna yung National Expenditure Program, once ready na, sinisimulan na ng House of Representatives yung proseso. Okay. So, yun yung maiksing na sagot doon. Nagkaroon kasi ng konting problema doon nung Monday nung pinanood ko. So, yun pong ibig sabihin na it was explained by the chairperson of the Appropriations Committee, si Congresswoman Mika Swansing. Okay. And then after... Kasi sayang naman yung oras, di ba, hawak na namin yung NEP. Bakit papadaanin pa yung 1 linggo na sayang naman? Naghahabol kami ng oras. Alright. So, pagkatapos po nun, by House rules, during that briefing, ang una pong magtatanong ay supposed to be minority, tapos independent, tapos majority. Based on the House rules, dito po na kayo tumayo bilang miyembro ng independent bloc, correct, no? Yes. And then, you were asking for a report of the, you wanted a signed report of the small committee during the 2025 budget. Yes, balikan natin bakit gano'n, no? Kasi 'di ba, balik natin, 'di ba Pinky, sabi ko, ang budget nagsisimula muna sa House of Representatives. Kailangan ipasa ng House of Representatives bago ipapasa ng Senado, at kung ano yung hindi pareho doon sa House of Representatives tsaka sa Senado, kaya nagkakaroon ng BICAM, 'di ba? Tapos ang sinasabi ng tao, dapat transparent yung BICAM, 'di ba? So, yung BICAM may report 'yan . Hindi nga siya televised, hindi siya naka-livestream, pero may bicameral conference committee report yan. Pinipirmahan ng lahat ng BICAM members. Sino ba ang BICAM members? Hindi ko na alam Basta equal yan Kung 11 sa... House? Hindi ko sure Hindi ko sure. Huwag ko lang sagutin. Basta kung ilan sa House, yun ang ano. Okay. Okay. So, yun yung sa... Di ba pinipintasan natin hindi transparent yun, di ba? Pero yun, may committee report. Yung small committee doon sa Kongreso na pinayagan... Wait, hold on. Okay. Don't say... let's be clear. When you mean Committee sa Kongreso, House. your Sa House. House, Okay.
small committee sa House na nag-amyenda bago ipasa yung House General Appropriations Bill. The GAB. O, dapat may committee report din yan. Di ba? Kasi doon mo makikita sa committee report ano yung ahensyang binawasan at ano yung ahensyang dinagdagan ng pondo, di ba? Doon mo makikita yon. Okay. So, tsaka doon sa Section 39 of our rules, lahat ng committee dapat may report. So, yun lang ang hinihingi ko kasi hindi naman po pwedeng questionin namin yung mga departamento o paano nyo ginastos yung pera nyo ng 2025 kung hindi namin alam paano sila nabawasan at paano sila nadagdagan. Doon sa BICAM na dagdag at bawas, kita natin. Pero doon sa House General Appropriations Bill, wala kaming makita. Pakikwento po ulit sa amin, Congressman, yung process dun sa House. Naalala ko during the President's State of the Nation address, you were interviewed, and then noon pa lang sinasabi mo, kailangan tanggalin na yung small committee Yes. na yan. You were saying that. nung una, sabi mo, first reading, second reading, what was the process? nung una, and diba, what is the wrong and right process? Nung una, tinututulan ng spokesperson ni Speaker Romualdez yun, di ba? Sabi niya, hindi, dapat si Congressman Tiangco ang mag-propose niyan. Sabi ko, bakit ko kailangan i-propose? Yung small committee is an amendment of our rules. Doon sa rules namin, Section 56 and Section 57, Section 56 sinasabi na pagkatapos ng period of, ganito, House General Appropriations Bill, magkakaroon ng first reading, then magkakaroon ng hearings. Okay? Pagkatapos ng committee hearings, dadalhin sa plenaryo. Pagdating sa plenaryo, magkakaroon ng period of debate, interpellation and debate. Okay. Pagkatapos isara yung period of interpellation and debate, siyempre nagdebate yung mga congressman, makikita ng committee na mayroong mga amyenda na dapat. Ito lahat ng batas, di ba? Amyenda na dapat. So magpropose yung committee ng committee amendments. Okay. Pagkatapos nun, sasara yung period of committee amendments, pupunta kami dun sa period ng individual amendments. Wow, okay. Pagkatapos ng period of individual amendments, ipapasa on second reading. Naka-record yan kung ano yung mga amendments na tinanggap, ano yung amendments na hindi tinanggap. Okay, so kayo po yan yung hold normal on. bill. Kayo po sanay na sanay dyan. Ulitin ko lang, sometimes it's a lot to digest. So first reading, tama Yes. po. Tapos magkaka-hearing after the Yes. first reading. Pagkatapos ng kanilang hearing, dadali na po yan sa plenary. Plenary, okay. Pagdating sa plenary, magdedebate po doon yung pag marami mga congressman, minsan naman hindi masyadong madami, nagkakaroon ng amendments. On Hindi, the tatapusin muna. Pag lahat nakapagtanong na, isasara yung period of debate. Okay. Pagkatapos Close isara yung race. period of debate, pupunta sa period of committee amendments. Na-realize ng committee na tama itong sinabi ni Congressman. So ito, i-amyendahan natin. Okay. Isasara ngayon yung period of committee amendments. Tapos, yung congressman, pwede siyang tumayo. Sabihin niya, dapat ito amyendahan natin sa batas na to. Sasabihin naman ng sponsor kung tatanggapin o hindi at pagbobotohan sa plenaryo kung tinanggap o hindi. Mahaba-haba din pala yun. Yes, no? yes, yes. Okay. Tapos, di naka-record yun kung ano yung mga amyenda. Tapos, aprubahan on second reading. Alright. Yan yung lahat ng bills. Okay. Ang nangyayari doon hanggang doon sa 2025 budget is that instead na lahat ng individual amendments ay ipapasok bago aprubahan on second reading, Right. i-approve muna namin on second reading, tapos yung small committee ng 4 na tao, may kapangyarihan sila na palitan kung ano yung in-approve namin on second reading. So the small committee comes in after the second. For the budget only. Yeah. Yeah. Sa balik na tayo sa budget. Ang nangyayari sa budget, after the second hearing, tama ho ba? Second reading. Sorry. First reading, tapos second reading, tapos biglang papasok si small committee. Binigyan kasi namin ng kapangyarihan, bago i-approve on second reading, binigyan ng kapangyarihan yung small committee na tanggapin yung individual amendments Okay. at baguhin. Parang binigyan sila ng blanket authority. And that was wrong. Tama. Pero hindi lang ito nagsimula sa 2025. Pero ang natatandaan ko, yung 4 na lang ang natira doon sa small committee, 2025 lang yan. Dati malaki ng konti yung small committee. And baka sasabihin ng So ibang naging smaller committee noong 2025. So baka, at ang chairman nga ng small committee is si Congressman Saldico. Yes. So baka sabihin ng ibang tao, bakit ngayon ko lang kini-question? Hindi, you can check my congressional records, you can check the archives.
2022 HGAB in the year 2011, I questioned the process. 2014 HGAB in the year 2013, I questioned the process. 2015 HGAB in the year 2014, I questioned the process also. So you've Tapos been... napagod na ako, huminto na ako kasi independent lang ako, matatalo lang naman ako sa botohan. Kaya lang naman ako nagkaroon ng pag-asa ngayon. Kasi it's the first time na presidente ang nagsasabi, baguhin niyo yung proseso ng budget. So sa budget, first reading, tapos second reading, tapos nagkaroon ng small committee. Yes. Ngayon, tatanggalin na po si small committee. Yes, I mean, that is the good thing that came out of it. Okay. No? Kasi lumalabas sobrang makapangyarihan si small committee. Hindi lang sobrang makapangyarihan, hindi nga transparent, wala nga records eh. Ibig ko sabihin, the small committee, it appears to us, outsiders, is that they can do whatever they want dun sa small committee. Yes. Hence, dahil nangyari yan last year, ito yung hinihingi nyo, yung minutes, o yung sino, anong nangyari after second reading? May sinabi si Senator Ping na napaka-importante, yun ang tinutukoy ko dito. Sino yung proponent? Okay, we're gonna go to that though, para lang sequential tayo. So, you want a copy of you want all members of Congress to be furnished a copy of the amendments made by the small committee during the budget deliberations for 20... No, during the budget process, but after the second reading. After the second reading. Nung pumasok na si doon small sa third committee. reading, Pinky, wala nang pwedeng baguhin doon. Ang pwede mong baguhin doon, period, comma, wrong spelling, wrong spelling. Numero, wala na. Ganun, wala ka na pwedeng, wala ka na pwedeng baguhin doon. Okay. So, parang kasado na siya pagkatapos ng small committee, right? Wala ka na magagawa, That's what diba? it appears. So, do you have a copy? Wala. So, ibig sabihin, wala. So, okay, since wala, isa lang pupuntahan natin dito. Si Congressman Saldico na lang ang pwede magpaliwanag kung ano yung nangyari doon sa small committee noong 2025. Pero apat po sila, hindi ho ba, sabi mo? Tama. Pero ibig sabihin, dalian na natin. Di ba? Yung chairman, imposibleng hindi niya alam. Di ba? Unless meron iba doon sa tatlo pang membro na magbo-volunteer na sila magsasabi. So who were the other three? Senior Vice Chairman of the Committee on Appropriations at the time, Stella Kimbo. Okay. Tapos, Majority Leader at the time, Manix Dalipe. Right. And Minority Leader. Libanan? Libanan. Okay. Yes, Nonoy Libanan. So you still have Congressman Libanan there as Minority Leader. He's still there? Yeah, but... No, I'm just saying, Yes, right he now, is, he is. Even Saldi is still there. Among the four that you mentioned, Congressman Zaldico is still a congressman. Yes. Congressman Libanan still a congressman. Yes. Manix Delipe, no. And Stella Kimbo, no. Nandun pa po yung dalawa. Yes. What do you plan to do? Do you, can Congress ask them, call them? And No, Congress, the leadership of Congress should call them. Yeah. Di ba? Should call them. Will they? I don't know. I'm not in part of the leadership. Di ba? Independent Yun na nga. ako eh. So, what if hindi mo po makuha yung sagot dito o yung hinihingi yung dokumento na wala ng dokumento? In Hindi ko fact, sabi maintindihan mo, bakit hindi nila gagawin. Di ba? Kasi ang daming violation sa rules namin eh. Doon sa rules namin, lahat na records ng committee, 7 days after ma-approve yung bill, dapat nasa archives. Or 15 days after mag-end yung session namin, dapat nasa archives. So wala sa archives yung ano. Eh di ba yung explanation of vote ko nga, 2011, nandun sa archives eh. O, di ba? Bakit walang... So, wala talaga report. And during that time that you were asking about this particular action to be furnished ngayon all members of the House, no? I remember the Appropriations Committee Chair, si Congresswoman, tinawag pa, meron halos 3 taong lumapit. No, because yung COMSEC yun eh. Sabi ko, it's It the has same... to be with the COMSEC. No, because they're saying... I don't know what their exact number was eh. But to make things easier... Di ba? Sabi ko, tanungin nyo nilang Let's yung ask the COMSEC. COMSEC, yeah. Oo. Kasi hindi rin naman niya masasagot, hindi rin naman siya... Di ba, hindi rin naman siya chairwoman ng Committee on Appropriations at the time at hindi rin siya She made miyembro. that very clear, yeah. So, hindi rin siya miyembro. Di ba kaya nga tinuturo ko na tanungin nyo yung COMSEC. Kasi yung COMSEC, alam niya kung may report o wala. And what did the COMSEC say? Ano ba sa... Was parang hindi there niya sinagot directly, di ba? Parang tanda ko, we will consider, it's an internal matter, ganyan-ganyan, di ba?
this has crossed over from the 19th to the 20th Congress. I was not the Hindi, Appropriations kaya nga sabi Committee ko, Chair. tanongin diba? lang yung Yes. COMSEC, So, diba? my question is this. Meron ho bang dokumento o wala? Wala. Nako. Sigurado na tayo. Meron Hindi, problema. Sigurado naman ka yun? na? Yes, because hindi pinapadala eh. Unless ngayon palang ginagawa, tapos papapirmahan, di ba? Ano yun? Ia-antedate yun? Pero wala, hindi yung pepe. Nako, falsification of legislative document na naman yan pagka nagkataon. Kasi ano yun mga peking dokumento di ba? Hindi na. Pero sabi nitong si Congressman Beach, meron naman daw minutes of the meeting yan. Meron mo talagang dokumento yan, yung mga pinag-usapan dyan sa small committee. Meron. Ngayon, ayaw ibigay kasi magkakabistuhan. Malalaman kung saan pinaghugot yung mga budget. Di ba? Pwede because nga dapat nasa archives na yun di ba? Yeah, so be that as it may, sabi niyo po, wala. It's a violation of your rules. What can be done to correct this? Or are there sanctions that should be imposed on people? Kaya nga sinasabi ko, binabalik ko sa leadership. Di ba sila naman majority, di ba? Pag sinabi lang patawag si Congressman Saldico, alam naman hindi siya sumunod. Alam naman hindi siya magpaliwanag, di ba? Oh. So, patawag na lang nila para tapos na. Okay. Yan. Explain to us the importance of this document, Congressman. Ito Hindi, pong- kasi doon nakikita, di ba, hindi naman lahat, liwanagin natin. May mga amendments, hindi naman porket sinabing amendments, masama. Okay. Number 1 yan. Kasi may mga amenda na talagang dapat gawin. Number 2, doon sa speech ng presidente sa SONA, ano sabi niya? Initiative and errata. errata for the boys. And the initiative, errata for the boys SOP. Di ba? Yung initiative, tsaka yung errata, Congress ang nakakagawa niyan. Yung initiative kasi that's the word they use for amendments. It's either House initiative, ibig sabihin House ang nag-introduce ng amendment, o sinasabi minsan institutional initiative o department initiative, ibig sabihin yung inisyatibo ay galing doon sa department Departamento. or Senate initiative, no? Yung errata naman, it's a word used doon sa wag na, mamaya, kung may time pa tayo kasi magugulo masyado. Anyway, importante muna is, hindi ka kasi makakapagdagdag doon sa isang bagay kung hindi ka magbabawas muna sa isang bagay. Kasi yung budget, hindi mo siya pwedeng lakihan. Fix siya. Kung Fix. Fix 100 piso yan, 100 piso yan. Ngayon, kung magdadagdag ka ng budget, Natututo ho tayo dito, di ba? Kung ano yung nasa NIP, fix yan. Hindi pwedeng lakihan yan, hindi pwedeng, kung ano yung nandyan, yun na yun. Kaya palang ginagawa ho nito mga walang yung congressman na to, hugot dito, salpak dito, kuha dito, lagay dito. Ganon na kung 10 piso budget, 10 piso lang. Hindi natin pwedeng palakihin yan kasi nga, ngayon nga, meron tayong budget ngayon papalapit na 2026, kulang pa, mangungutang pa tayo. Kaya hindi ho talaga nila pwedeng palakihan. Kung magkano yung proposed budget, yun lang, doon lang sila maglalaro. O, kuha tayo dito, salpak natin dito, tapal natin dito, tapyasan natin dito, lagay natin dito. Yun ang mangyayari dyan. Kaya ganun kahalaga yung small committee para magkaalaman kung saan pinagkukuhan itong si Saldico, yung mga pondo-pondo na yan. for example, yung flood control o yung DPWH, dinagdagan. Diba? Sila naman doon, siya chairperson ng appropriation committee noon. O sinong gagawa doon? Sinong magtatapyas? Sinong magdidesisyon kung tatanggalin yung pondo ng PhilHealth? Sinong magdidesisyon kung tatapyasan ng pondo ng Department of Education? Diba? Apro yun trabaho niya yun Ngayon, habang hindi siya sumasagot, ang nasa utak ng ating mga kababayan, kay Saldico lahat yan. Diba? Sumagot na ho kayo para matapos na to problema na to. Yan lang naman kung saan yung pinagdadala usapan, pati kay Pastor Kibuloy, dinala nyo na. Saan sila nagbawas? At sino, ito pinakamahalaga, sino ang nag-propose nung amendment? Yun ang sinasabi ni Senator Ping na proponent. Siya si proponent. Siya si proponent. Kaya napakahalaga. Sino ang nag-introduce nung amyenda na yon? Na sana makikita sa report ng small committee ng House GAB. Would Kasi that be hindi correct? yun ang ginawa, 'di ba? Ano ba ang inauthorize na gawin nila? 'Di ba? Ang inauthorize na gawin sila is tanggapin yung amendments, 'di ba?
Eh ang congressman, pag nagsabi ng amendments yan, normally, ang sasabihin lang nila, dagdagan to. Sino ang kung tinanggap man nila, sino ang nagdesisyon na Sino tanggapin ng yun? final decision Yes, maker is what you're yes. saying. Isa Okay. Tulero. Saka dapat na Ngayon, habang walang nagsasabi, hindi nagpapaliwanag si Saldico, ang nasa utak, yung upper chair. Kaya nga ikaw chairperson dyan eh. Hindi naman pwede yung mga ahensya, hindi na makakapalag sa inyo yung mga yun. Pagka sinabi ng mga congressman na, yan, gagawin natin. Hindi nyo naman na-utilize ang buong pondo nyo eh. Puro na ang pangit ng performance yun ng 2024 eh. Mahina yung SOP nyo dito eh. Ganito gawin natin. Tapyasan natin pondo nyo, lalagay namin dito. Di ba? Yun ang papasok sa utak ng mga kababayan natin. Kaya dapat, Saldico, magpaliwanag ka na. Wala tayong akusasyon, aligasyon o kung ano pa man dito. Ang sigurado pa lang ho dito mga kababayan, ang founder ng SunWest si Saldico. Isa sa pinakamalaking flood control contractor sa nakalipas na 3 taon, yang SunWest Inc. na yan. Ngayon, yung chairperson ng Committee on Appropriation sa mga nakalipas na noong 19th Congress, si Saldico din ho yan. Ika nga nagkakatugma-tugma yung mga kaganapan. Kaya kung siya man ang pinag-iisipan ng ating mga kababayan, wala ho tayong magagawa dyan. Magsalita na ho kayo para matapos na once and for all. Sino nga ba ang tumimon dyan sa mga budget na yan sa DPWH? Sino nga ba ang kumita, kumatkong, nagnakaw, nag-SOP, nag-irata dyan sa mga flood control na yan ng mga congressman? Lalabas at lalabas ng katotohanan. Pinapahaba nyo lang ang inyong sakit. Gawin nyo lang one time, big time. Di ba? Kumbaga sa injection, tapusin nyo na. Ganon din naman mangyayari dyan eh. Sa 2020, magpipresidente si VP Sara. Presidente siya. Ipapatawag ka din sa Saldico. Anong gagawin mo? Ano pangalan ito? Yung sa Comelec dati, si Andres, kalimutan ko Comelec, Andres Bautista. Pupunta ka sa ibang bansa, di ka na babalik sa Pilipinas. Ganun. Tapusin na natin to once and for all. Labas nyo ang report, small committee report. Pagpaliwanagin yung dating committee on APRO mula noong 19th Congress para matapos usapan. Habang kasing ganyan yan, hindi. Kayo rin, bahala kayo. Sinasabi, advice lang naman to, di ba? nakaminuta yon, di ba? Yeah, pero dapat may minutes. Meron bang ganun, sa totoo lang, na pag meron ng private meeting or small meeting o lumipat na sa ibang kwarto, may minutes ba talaga yon? That's Ano yun eh? Committee yun, di ba? Yeah. Yun nga sa rules namin, committee dapat may report. Okay? So, okay. So, how do you actually move forward? That's a good question, di ba? Point that you're making. Okay. Sinong proponent or sino yung humingi nag-introduce ng amendments? Sino ang nag-approve? So now my question is, how will you find out who did this? Hindi. Congressman Saldico would know. Yes, I know. But will the majority... Ang tanong po dito, gagawin ho ba nila yon? Tatawagin ho ba nila si Congressman Saldico? Di ba sabi nila gusto nila transparent, di ba? Cornerstone, sabi ni Speaker Martin. Yun, di ba? Transparent. Di patawag nila para patunayan na transparent, di ba? Okay. First of all, hindi naman talaga dapat Is there any other way to find out? Wala Wala. Kasi there was a way to find out kung may committee report o kung may minutes. Kahit nga yung minutes, hindi nga pinadala sa akin. Nako. Ibig sabihin, wala. Wala ba ba? Kung tingin ako ng minutes. Wala pa rin ba? Minutes na nga lang eh. Di na report eh. Kung nakaligtaan nilang gumawa ng report, yung minutes na lang. Di ba, nakita nyo ho pag kami nagsasalita, merong isang linya dyan, sumusulat-sulat silang ganon. Kumbaga yung minutes ng, kunyari, hearing, isinusulat nila lahat. Lahat ng binibigkas na salita doon. Kaya nga linalagay nila, for the record. Gusto kong mailagay sa record. Ganon. Strike on the record. Meron silang ganon. Kasi pagka hindi nila ginawa yun, malalagay sa record na Senado yun. At yung record na yun, lifetime na yun, hindi na mawawala yun. Kaya pinapa-strike nila yung portion na nagmura sila, kung ano pa man. Kasi recorded lahat yun. Naka-record sa audio, sa pagka-type, o dun sa mismong video. Nandun ho lahat yun. Ngayon, yung small committee na yan, meron din ho silang ganon. Di ba? Yung kunyari, yung mga ambassador, o dalawa yan,
Magmi-meeting yan. Meron din yung record yan. Kahit privado, merong minutes of the meeting dyan. Kasi pagka merong pinag-usapan na hindi sumunod yung kabilang kampo, teka lang, nag-agree tayong parehas. Ito yung pinag-usapan natin nung muling meeting natin. Di ba? Ganun ho yun mga kababayan. Oh, pero dito, dahil usapin pera, napaka-secretive nila. Walang minutes of the meeting. Kung meron, bakit wala pang naibibigay? Yung small committee report, nasaan na? Ito ko. Pwede bang meron? Gusto lang itago sa inyo? Ayaw makita sa inyo? Wala, ayoko maghula. Ibig sabihin, mas masama yun kung meron, tapos ayaw lang pakita, di Eh, ba? anong sabi ni Comsec? I mean, let's leave him out. Alam mo, yung mga tao doon, nagtatrabaho lang yun. Kung ano lang utos sa kanila, di ba? Yun lang gagawin nila. Alright, we're gonna take- kawawa naman yung mga yun. Pati sila, Napag-utusan lang. Okay, we're gonna Ayun, napag-utusan lang. Ayun na nga mga kababayan. Dito na una tatapusin ang ating reaction video. Saludo. Pagod na tong si Congressman Toby Chanco dahil kaliwat kanan ng engagement niya ngayong araw na to. Sinado siya kanina. Ngayon naman diyan siya sa on point. Bukas kaya. Pambira, tuloy-tuloy ang balagbag ngayong mga panahon na to. As always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Huwag ho kayong basta-basta magpapabudol sa mga napapanood na rin nyo sa social media. Hindi porket ganito sinasabi niyan, ganun sinasabi niyan, tunay yan. Baka napipeki na kayo. Puro ka plastikan lang pala sinasabi sa inyo. Attention lang pala nila ang kailangan. Attention lang pala ninyo ang kailangan nila. Yun lang naman ho mga kababayan ang paalala ko lang. Sinasabi ko natin dito, hindi tayo perfecto, pero tunay ho tayo dito sa PH Update. Maraming salamat ho mga kababayan. Mahal natin Pilipinas.